Siya ay pinagtaksilan at ipinakulong pero naging pinakamalakas na mafia boss. Si Hibiki ay isang pangit at nakakainis na talunan na adik sa internet, katulad mo. Hindi siya nakikinig sa kanyang ina at laging naglalaro ng mga larong para sa mga talunan. Ngunit isang araw, siya ay na-demote sa Iron Rank habang naglalaro sa isang internet cafe. Galit na galit siya at umuwi, pinanood niya ang aming may anime Tagalog recap video at nakatulog. Noong gabing iyon, nagkaroon si Hibiki ng bangungot dahil hindi niya nagustuhan at hindi siya nag-subscribe. Sa panaginip niya, hinihikayat siya ng kanyang ina na mag-like at subscribe, tulad ng dapat mong gawin. Ngunit napagtanto ni Hibiki na huli na dahil para siyang nakakulong, hindi magawa ang bilin ng ina. Nagising siya sa isang madilim na silid kasama ang tatlong nalilitong mga lalaki. Sinusubukan nilang alamin kung nasaan sila, akala ni Hibiki ay nasa video game siya at natuwa, iniisip na may misyon silang dapat tapusin. Habang nagtatalo ang mga lalaki tungkol sa kanilang sitwasyon, 4 na tao na tinatawag na instructors na pinamumunuan ni Jin, ang direktor ng The Academy, ang pumasok sa silid. Ipinahayag ni Jin ang kanyang pagkadismaya sa kawalan ng progreso ng kabataan at ipinakilala ang sarili bilang direktor ng Elite Re-Education Academy. Ito ay isang institusyong nilikha ng gobyerno para gamutin ang mga kabataan na adik sa internet at hindi nanonood ng aming mga video. Sa labas, isang grupo ng mga nag-aalalang lalaki ang nanunood habang ginagamit ng mga instructors ang karahasan para disiplinahin ang isa sa kanila. Kahit na pagod ang mga lalaki sa kanilang pagsasanay, walang awa ang mga instructors, ipinapakita ang kanilang kapangyarihan. Sa loob ng mga silid, isa sa mga lalaki kasama si Hibiki ay nagtanong kay Jin, pinaghihinalaang hindi sila nasa paaralan kundi sa isang rehabilitation center. Ang batang lalaki ay nagbanta ng karahasan, sinasabing siya ang leader ng isang guild na may 100,000 tao, ngunit binugbog siya ng head instructor na si Cheyenne, kaya napagtanto ni Hibiki na hindi ito isang laro. Inutusan ni Cheyenne ang mga lalaki na pumila, binibigyang diin na ang tanging patakaran ay sumunod sa direktor at sa kanya. Matapos ang roll call, ibinunyag ni Cheyenne na sila ay ikukulong ng matagal ayon sa kahilingan ng kanilang mga ina. Si Hibiki, nagulat, nalaman na siya ay ikukulong ng 1 taon dahil sa matinding pagka-adik, at tinanggihan ni Cheyenne ang posibilidad na tawagan ang kanyang ina. Inakusahan ni Cheyenne si Hibiki ng pang-iinsulto sa hitsura ni Jin at binugbog siya nang siya ay nag-deny. Napagtanto ni Hibiki na hindi siya makakapanalo ng patas, nanood siya habang ang grupo ay dinala para sa initiation. Kasama rito ang malamig na paliligo at pagpapalit ng uniforme habang ipinaliwanag ni Cheyenne ang schedule. Isang bagong lalaki ang Natamba, hindi makalakad dahil sa mga sugat, kaya't binugbog ulit siya. Sinamantala ni Hibiki ang pagkakataon para makatakas, tumakbo siya papunta sa kalapit na gusali at umakyat sa rooftop. Iniisip niya ang pagtakas bago siya patayin, at nagmuni-muni sa kanyang masamang pagtrato sa kanyang ina. Frustrated, narating ni Hibiki ang bubong at napagtanto na walang pagtakas. Sa ibaba, isang grupo ng mga lalaki ang nag-aabang sa pagdating ng grupo ni Hibiki. Tinanong nila ang instructor kung sila na ang bagong dating at ito'y kinumpirma. Pinagkakatiwalaan ang mga bagong dating kay Wudo, ang pinuno ng Behavior Committee. Nangako siyang aalagaan ang 3 bagong lalaki, ngunit hindi sinasadyang napansin ng mga instructors na may nakatakas. Sinuri ni Cheyenne at natuklasang si Hibiki ang nakatakas. Inutusan ni Cheyenne ang kanyang mga instructors na hanapin agad si Hibiki. Mula sa gilid ng gusali, pinanood ng bida ang pagdating ng mga instructors na naghahanap sa kanya, iniisip ang kanyang mga opsyon habang pinagdududahan ang kanyang kakayahang mabuhay sa lugar na ito. Napagtanto ni Hibiki na mas pipiliin niyang wakasan ang sarili kaysa tiisin ang anumang impyerno na naghihintay sa kanya sa bagong realidad na ito. Habang iniisip ang pagtalon, isang lalaking may pangalang Shin na may lilang buhok ang huminto sa kanya, tinatanong kung ano ang kanyang balak. Pinayuhan ni Shin si Hibiki na mag-ingat kung balak niyang tumalon, ipinapakita ang kanyang pag-aalala sa posibleng pinsala sa ibang estudyante sa ibaba. Habang dahan-daang lumalapit si Shin, binyantaan ni Hibiki na tatalon siya kung lalapit pa. Habang umatras si Hibiki at muntik ng mahulog, hinawakan siya ni Shin sa damit, iniligtas siya sa pagkakahulog ngunit hindi hinayla papunta sa kaligtasan. Sinabi ni Shin na kung balak ni Hibiki na tumalon, gawin na niya ito agad at tinukoy na dapat niyang patamaan si Cheyenne, ang instructor na bumugbog sa kanya. Sabi pa ni Shin na kung gagawin ni Hibiki, dapat niyang isama si Cheyenne. Sa wakas, pinagsisisihan ni Hibiki ang kanyang pagtatangkang tumalon at humingi ng tulong. Ipinanukala ni Shin na bilhin ang buhay ni Hibiki kapalit ng pagtuturo sa kanya kung paano maging tunay na lalaki. Sa una, nagduda si Hibiki at iniisip na may malaswa ang alok ni Shin, at tinanong pa ang kasarian ni Shin.
Pero mabilis na nalutas ang hindi pagkakaunawaan na ito matapos ang ilang palitan ng salita at ilang suntok mula kay Shin kay Hibiki. Pagkatapos, binigyan ni Shin si Hibiki ng binoculars para silipin ang courtyard at makita ang mga babae na nasa academy rin para sa re-education. Kapag may napili si Hibiki, tutulungan siya ni Shin na tuparin ang kanyang pangako na gawing tunay na lalaki si Hibiki. Habang tinitingnan ng courtyard, natuklasan ni Hibiki na si Shiori, isang babae na kilala niya mula sa middle school, ay naroon din sa academy. Naging curious si Shin at sinabi na si Shiori ang magiging target ni Hibiki, na nangangakong gagawin siyang kanya. Ipinakilala ni Shin ang sarili kay Hibiki bilang kanyang bagong master, ang nagmamay-ari ng buong buhay ni Hibiki mula ngayon. Umalis si Shin sa rooftop kasama si Hibiki, at ipinakilala ni Shin si Hibiki sa head instructor na si Chien, sinasabing naligaw siya habang hinahanap ang banyo. Binalaan ni Chien si Shin na kung nagsisinungaling siya, ituturing siyang kasabwat sa ginawa ni Hibiki. Nagbigay ng palusot si Shin para kay Hibiki na kinumbinsi si Chien na hindi siya tumatakas. Ipinaliwanag ni Shin na pinili niya si Hibiki bilang kanyang aso, mula ngayon, na nag-udyok kay Chien na utusan si Shin na alagaan si Hibiki. Umalis na si Chien at ang iba pang mga instructors, at naiwan sina Shin at Hibiki. Dahil sa kapangyarihan ni Shin, nakadama ng ginhawa si Hibiki at nagsimulang maniwala na tutulungan siya ni Shin na tuparin ang pangako kay Shiori. Pagkaalis ni na Chien, pumunta siya sa opisina ng direktor upang iulat ang nangyari. Isiniwalat na si Jin, ang apparent director, ay hindi talaga ang namumuno kundi si Hyo. Pagkaraan ng kaunting panahon, sumama si Hibiki sa iba pang estudyante ng academy sa courtyard kasama si Shin. Nilapitan ni Shin si Woo-do upang talakayin ang sitwasyon na kanyang natuklasan kasama ang isang babaeng estudyante na nagngangalang Jun. Nagbigay ng mga tagubilin si Shin kay Woo-do at bumalik kay Hibiki, sinasabing may mangyayaring interesante. Sinunod ni Woo-do ang mga utos ni Shin at sapilitang sinuri si Jun, tila hinahanap ang isang bagay na kanyang ikinubli. Nahihiya si Jun at natatakot habang iniinspeksyon. Tinatanong ni Hibiki si Shin kung ito ba ang sinasabi niyang interesante, at sumagot si Shin na kailangan lang niyang magmasid. Natuklasan ni Woo-do ang isang nakatagong cellphone sa damit ni Jun, na kinilala siyang smuggler. Nang tangkain ni Jun na bawiin ang kanyang telepono, hinampas siya ni Woo-do at pinanatili siyang malayo sa telepono habang tinutokso siya. Nakiusap si Jun na ibalik ito, sinasabing hindi siya mabubuhay nang wala ito dahil ito lang ang paraan ng komunikasyon niya sa kanyang nobyo. Sa kabila ng kanyang papel bilang disiplinaryo, hinablat ni Woo-do ang kanyang damit upang maghanap pa ng iba pang kontrabando na maaaring itinatago ni Jun. Habang nangyayari ito, nararamdaman ni Hibiki na mali ang kanilang ginagawa at parang mali na pinapanood niya ito. Biglang pumasok si Shiori, ang president ng student council, na may dalang maliit na kutsilyo at tinakot si Woo-do na papatayin siya dahil sa pagiging pervert. Nagulat si Woo-do nang makita ang president ng student council na tinatakot siya ng kamatayan. Tinanong niya ang dahilan ng kanyang pagtatanggol sa babae, ngunit pinaalalahanan siya na wala siyang awtoridad na magpataw ng parusa dahil ang mga instructors lang ang may karapatang gawin iyon. Inutusan ni Shiori si Woo-do na pakawalan si Jun, isang lalaki ang nagpasya na saktan si Shiori dahil sa pagsubok na magutos kay Woo-do, ngunit magaling na nailega ni Shiori ang atake at napahiya ang lalaki sa harap ng lahat. Isang binata ang naghagis ng bato mula sa likuran, nakita ni Hibiki ang sitwasyon at tumakbo upang harangin ang atake para protektahan si Shiori. Sa paggawa nito, nataman si Hibiki sa mukha, na lalong ikinagalit ni Shiori na nais lamang na mapatahimik ang sitwasyon. Bigla siyang sumugod sa binata na naghagis ng bato at tinalo siya sa pamamagitan ng pagtama sa maselang bahagi ng katawan. Inutusan ni Shin si Woo-do na umatras ng payapa, bagamat ayaw ni Woo-do, sila'y pinigilan ng pagdating ng mga instructors na nagutos sa lahat na bumalik sa kanilang mga silid. Sa wakas, maingat na tiningnan ni Shiori si Hibiki at kinilala siya, saka sinabing sundan siya upang tingnan ang kanyang mga sugat. Samantala, sinisisi ni Hyo si Chien sa pagkakaroon ng maraming problema dahil sa isang estudyanteng hindi niya makontrol, na naging sanhi ng kanyang pagka-late sa kanilang meeting. Natapos na ang meeting at na-miss ito ni Chien, sinabi ni Hyo na si Instructor Raya ang magbibigay ng detalye ng meeting na na-late si Chien. Inutusan din ni Hyo si Chien na tutukan ng estudyanteng nagdulot ng problema, na walang dapat magkamali. Sinabi rin ni Jin kay Chien na siya ay mapaparusahan dahil sa gulong dulot ng estudyanteng nasa kanyang pangangalaga. Lumipat ang eksena kung saan tinutulungan ni Shiori si Hibiki. Tinitingnan ni Hibiki si Shiori nang mabuti at namangha sa kanyang kagandahan. Inamin ni Hibiki na kahanga-hanga kung paano hinarap ni Shiori si Woo-do nang hindi nagpakita ng takot, na parang isang heroine. Bigla, napansin ni Shiori na nai-excite si Hibiki at tinutukan siya ng kanyang sandata dahil sa pagiging manyok.
Sinubukan ni Hibiki na humingi ng paumanhin sa kanyang pag-excite. Nilapitan ni Shiori si John na kasama nila, nag-alok si Shiori ng isang kasunduan kay John, dahil malinaw na iniligtas niya ito mula kay Wudo. Tinatanong ni John kung bakit may kapalit ang pagliligtas sa kanya, iniisip na ginawa niya ito dahil siya ang president ng student council na dapat ay mabuting tao. Sa kabila ng pagmamakaawa ni John, hiningi ni Shiori na magpuslit siya ulit ng isa pang cellphone dahil kailangan din niya ito, na nangangakong tuturuan siyang gumamit ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Dagdag pa ni Shiori na magagamit ni John ang kutsilyo kung kinakailangan niyang wakasan ang sarili kung hindi na niya matitiis ang pang-aabuso, na mas mabuti kaysa magtiis ng pagmamaltrato. Nagalit si John at sinabing hindi patas na humingi si Shiori ng cellphone kapalit ng pagtuturo kung paano wakasan ang sarili. Inamin ni John na kung makakakuha siya ng isa pang cellphone, hindi na niya kakailanganin ang tulong ni Shiori. Sa puntong iyon, naiinis si Hibiki habang pinapanood si Shiori na nakikipag-usap kay John. Tila nagbago si Shiori mula nang sila ay nasa middle school. Paalala ni Hibiki kay Shiori kung paano siya noong una silang nagkakilala, na inilarawan siyang napakabait na babae na gustong-gusto ng lahat. Ipinahayag niya ang pagkalito kung bakit siya naging napaka-insensitive at malamig. Hinayaan ni Shiori na matapos magsalita si Hibiki at pagkatapos ay tinakat siyang umalis kung hindi puputulan niya ang kanyang dila gamit ang kutsilyo. Habang ginagawa ito, pinutol ni Shin ang usapan nila, tumatawa sa asal ng president ng student council. Pagkatapos, inaalok ni Shin ang cellphone na kinumpiska ni Wudo kapalit ng isa sa mga babae para gawing lalaki si Hibiki. Sa una, tumanggi si Hibiki ngunit tinitigan siya ni Shiori ng inis, iniisip na katulad lang siya ng ibang lalaki na madaling kontrolin ng pagnanasa. Ngunit naging sweet at mabait si John kay Hibiki, sinusubukang akitin siya upang hindi siya saktan. Nangako si John na pagkatapos ng kanyang unang beses kasama ang kanyang nobyo, babalik siya para kay Hibiki. Sa kabila ng kasiyahan na nilapitan siya ni John, tumanggi si Hibiki at sinabing ibabalik niya ang cellphone ng walang kapalit dahil pag-aari naman ito ni John. Nais ni Hibiki na makasama si John kahit mas gusto pa rin niya si Shiori. Lumapit si Shin kina Hibiki at John habang tumatawa sa kanilang eksena at ipinaliwanag na hindi niya inasahan na magpapanggap si John na mabait na babae. Pinuri ni Shin si John sa kanyang kakayahang mag-survive sa pamamagitan ng kanyang galing sa pag-arte, ngunit hindi siya naniniwala sa mga ito dahil inalam niya ang lahat tungkol kay John. Nalaman ni Shin na si John ay obsessed sa isang idol group at nagkaroon ng pagkakataong makipagkita sa isa sa mga miyembro nito. Palagi silang nagkikita hanggang sa magkalawaan, ginagastos ni John ang pera niya sa lalaking ito, perang ninanakaw niya sa kanyang mga magulang. Kalaunan, natuklasan ni John na ang lalaki ay hindi totoong miyembro ng paborito niyang idol group, pero dahil mahal niya ito, nagsimula siyang magtrabaho para sa kanya, dinadaya ang ibang mga fans at niloloko sila. Nang malaman ng mga magulang ni John, ginamit nila ang kanilang impluwensya upang ilayo siya sa bilangguan at ipinadala siya sa academy. Inakusahan ni John si Shin ng paninira at tumawa si Shin, inamin na inoobserbahan niya ang kanyang kilos. Naging defensive si John at sinubukang atakihin si Shin, ngunit nagdesisyon si Shiori na hindi na kailangan si John, hinarang ang kanyang atake, at pinilit siyang lumabas ng silid. Pagkatapos umalis ni John, sinubukan ni Shiori na puwersahang kunin ang telepono mula kay Shin. Ngunit isiniwalat ni Shin na peke ang telepono at sinuggest na isaalang-alang ni Shiori ang kanyang unang alok para makuha ang tunay na telepono. Hindi pa rin mapakali si Hibiki sa ideya ng pagsasamantala kay Shiori at sinubukan niyang ipahayag ang kanyang opinyon, ngunit pareho siyang pinatahimik ni Shiori at Shin. Matapos mag-isip ng mabilis, pumayag si Shiori sa mga kondisyon ni Shin. Bago umalis, binigyan ni Shin si Hibiki ng proteksyon upang magdala ng ebidensya ng kailangan niyang gawin mamaya. Gayunpaman, nagsimula si Hibiki na magkaroon ng moral na debate sa kanyang sarili, iniisip na hindi tama ang sitwasyon na ito. Ninais ni Hibiki na maging masaya ang muling pagkikita nila ni Shiori, ngunit hindi ito nangyari at nasa lugar pa sila na parang bilangguan. Nang sa wakas ay nagpasya si Hibiki na sabihin kay Shiori na hindi niya siya sasamantalahin, handa na si Shiori sa kanyang bahagi ng kasunduan at pinaumpisahan si Hibiki sa pamamagitan ng paghaplos sa kanyang katawan. Iniisip ni Hibiki kung paano niya maipapaliwanag ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon, natutuklasan ang katotohanan ng kalikasan. Masaya si Hibiki na hindi siya namatay, ngunit biglang naglaho ang kanyang ilusyon nang subukan ni Shiori siyang halikan. Hindi niya magawa at nandidiri, nahihilo siya at nagsuka. Sinubukan ni Shiori na huwag sumuko at paulit-ulit na subukan ngunit hindi niya magawa hanggang sa nagpilit siya at sa wakas ay nahalikan si Hibiki, ngunit nagsuka siya sa bibig ni Hibiki na naging sanhi ng pagkahilo ng dalawa.
Sinabi ni Hibiki kay Shiori na huwag nang ituloy, na hindi siya ganun kalupit para pilitin siyang gawin ang isang bagay na ayaw at nandidiri siya. Nagulat si Shiori at kinausap si Hibiki na masaya dahil naaalala siya ni Shiori. Ngunit tinanong ni Shiori kung bakit siya masaya dahil nasa lugar silang ito. Nakiusap si Shiori na subukan ulit, nangako na hindi na ito magiging katulad ng dati nang siya'y nagsuka. Ipinahayag ni Hibiki ang kanyang pag-aalala kay Shiori at sa kanyang kalagayan, dahil pinipilit niyang tiisin ang kahihiyan para sa isang telepono. Hindi siya malupit na tao at ayaw niyang ipagpatuloy ito ni Shiori. Nanghihinayang si Hibiki sa lahat ng pinagdaanan ni Shiori at nangako na tutulungan siyang makatakas at makuha ang teleponong kailangan niya. Habang ipinapangako ito ni Hibiki kay Shiori, hinawakan niya ang kanyang balikat na naging sanhi ng pagsusuka muli ni Shiori at inamin niyang hindi na siya nagtitiwala kahit kanino. Bilang tanda ng magandang loob, ipinangako ni Hibiki na magdadala ng ebidensya para kay Shin na naghihintay sa labas ng pinto upang payagan silang umalis. Matapos makuha ni Hibiki ang ebidensya para kay Shin, napagtanto ni Shiori na kahit si Hibiki ay kasing sama niya dahil nasa pasilidad sila para sa mga adik sa internet, hindi siya lubos na masamang tao. Nagpakita ng pasasalamat si Shiori kay Hibiki sa pamamagitan ng pag-aalok ng tulong kung sakaling siya ay inaapi. Inalok niya ang kanyang tulong sa mga oras na iyon, na nagbigay kay Hibiki ng pag-asa na maaaring maging malapit silang magkaibigan. Umalis si Shiori sa silid at nakipagkita kay Shin sa labas, kinuha ang telepono mula kay Shin na nakita ni Woodo. Nagalit si Woodo dahil niloko siya ni Shin para ibigay ang telepono kay Shiori. Nais ni Woodo na turuan ng leksyon si Shin sa kanyang ginawa at ikinatuwa ito ng kanyang mga kasamahan. Pumasok si Shin sa silid kung saan masayang nagsasayaw si Hibiki, ipinakita kay Shin ang ebidensyang nakuha niya mula sa kanyang misyon. Nagpahayag si Hibiki ng kanyang pag-aalala na ginagamit ni Shin ang mga babae bilang mga bagay, isang bagay na ayaw niyang ipagpatuloy. Ngunit hinawakan ni Shin si Hibiki sa leeg at pinang sa pader, sinisigawan siya dahil sa pag-aakalang may karapatan siya sa kahit ano sa mga ito. Muling iginiit ni Shin na si Hibiki ay parang aso lamang niya, at para makakuha ng mga treats, tulad ng naranasan niya kay Shiori, kailangang tawagin ni Hibiki si Shin na master. Nakawala si Hibiki sa hawak at tumangging maging aso ni Shin at tawagin siyang master, na lalong ikinagalit ni Shin. Galit din si Hibiki dahil ayaw niyang maging aso ng kahit sino para lang sa pagtulong sa kanya na hindi wakasan ang sarili. Lumabas ng silid si Hibiki upang maglibot sa pasilidad ng mag-isa, walang balak na humingi ng tulong kay Shin. Habang papunta siya sa courtyard, tinutokso siya ng ibang mga estudyante dahil sa pagiging aso ni Shin, ngunit hindi naisip ni Hibiki iyon. Ang tanging layunin niya ay alamin kung paano makatakas mula sa lugar na ito kasama si Shiori, ang tanging taong mahalaga sa kanya sa sandaling iyon. Bago pa man makagawa ng plano si Hibiki, nagpasya siyang bumisita sa kanyang dormitoryo upang alamin ang nangyayari doon. Pagdating ni Hibiki, isang lalaki ang sumalubong sa kanya at hinimok siyang pumasok agad para sa isang welcome mula sa kanyang mga kasama sa silid. Sa loob ng dormitoryo, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Ben, na sinabing parang magkakapatid sila sa room 420. Ipinakilala ni Ben ang iba pang mga kasama sa silid sina Kyo, Rai, at Tou. Nagtipon si Ben para sa isang group photo kasama si Hibiki. Pagkatapos umalis ni Ben, biglang nagbago ang ugali ng mga kasama sa silid patungkol kay Hibiki. Nabahala si Hibiki nang utusan siyang bumili ng pagkain para sa kanila habang inaayos nila ang kanilang mga gamit, na nagpapahiwatig na gusto nilang bumili si Hibiki ng pagkain para sa kanila. Habang palabas ng silid, iniisip ni Hibiki kung hinaharas siya ng mga kasama sa silid o hindi, kahit na hindi pa niya naranasan ito. Pumunta si Hibiki sa dining hall. Sa dining hall, tila maayos ang lahat habang kumakain ng ibang mga estudyante, ngunit naging kakaiba ang pag-order ng pagkain na kaakit-akit at masarap. Natuklasan ni Hibiki na kailangan ng mga tiket para makakuha ng masarap na pagkain, at kung wala kang tiket, kailangan mong kunin ang libreng pagkain na hindi gaanong kaakit-akit. Nakontento si Hibiki sa libreng pagkain, ngunit nagreklamo siya sa maliit na porsayon. Napansin ni Hibiki na lahat ay kumakain ng parehong libreng pagkain dahil napakamahal ng mga food ticket. Nagulat si Hibiki nang makita si Shin na kumakain ng bayad na pagkain. Inimbitahan ni Shin si Hibiki na sumali sa kanya, ngunit bilang aso lamang niya, na tinanggihan ni Hibiki. Bumalik siya sa room 420 dala ang libreng pagkain, nagalit ang mga kasama sa silid nang makita ang libreng pagkain sa kanilang plato, nagulat na nakain na ni Hibiki ang bahagi niya. Hindi na matiis ng mga kasama sa silid ang libreng pagkain at umaasa silang bibili si Hibiki ng masarap na pagkain. Ibinigay ng mga kasama sa silid ang kanilang pagkain kay Hibiki na kanyang tinanggap at kinain.
Nagulat ang mga kasama sa silid at ipinaliwanag ni Hibiki na hindi pa siya kumakain mula pa noong nakaraang araw habang naglalaro bago siya dinala sa academy. Hindi ito pinansin ng mga kasama sa silid, at inisip lang nila kung ano ang bibilhin ni Hibiki para sa kanilang pagkain. Nang hindi maintindihan ni Hibiki ang kanilang ibig sabihin, ipinaliwanag nila na bilang tauhan ni Shin, dapat silang bigyan ni Hibiki ng masarap na pagkain. Galit na ipinahayag ni Hibiki na hindi siya tauhan ni Shin. Nagalit ang mga kasama sa silid at pakiramdam nila'y niloko sila ni Hibiki sa hindi pagiging aso ni Shin. Inamin nilang ang tanging dahilan ng kanilang maliit na welcome party ay dahil sinabi ni Ben na kasama siya ni Shin. Sinubukan ng mga kasama sa silid na sugurin si Hibiki upang simulan ang away, ngunit wala sa kanila ang makapangahas na suntukin siya. Lahat sila ay naaalala ang kanilang pagkakaibigan sa paglalaro na nagawa lamang sa pamamagitan ng mabilis na pagpindot sa kanilang mga keyboard. Sinubukan nilang muli na sugurin si Hibiki, ngunit nagawa ni Hibiki na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang mga kamay na naging dahilan ng pagbagsak ng mga kasama sa silid sa sahig. Nang iminulat ni Hibiki ang kanyang mga mata, nakita niyang nakahandusay ang mga lalaki sa sahig at inisip niya na dahil wala naman talaga siyang ginawa, maaaring may superpowers siya. Ngunit nang subukan niyang gamitin ang kanyang bagong taglay na hindi totoo superpowers upang suntukin ang pader at makatakas kasama si Shiori, napagtanto niya na wala siyang superpowers at ang pagsuntok sa pader ay hindi biro kundi masakit. Bumangon ang mga kasama sa silid at sinubukang sugurin ulit si Hibiki, at ginawa ni Hibiki ang ginawa niya noong una. Napagtanto niyang napakahina ng mga lalaki dahil sa malnutrisyon at nagkukunwari lang na malusog sa pamamagitan ng pagmi-makeup. Inamin ni Kyo na ang kanilang mga kilos ay utos ni Bin, na pinagbabayad sila para sa proteksyon at ginugutom sila. Nakiusap ang mga kasama sa pagkain at nangako si Hibiki na kakausapin si Bin tungkol sa kanyang pang-aabuso, isang ideyang tinutulan ng mga kasama. Sa opisina ni Bin, nakita ni Hibiki si Bin na naglalaro ng video games. Humingi ng pagkain si Bin mula kay Hibiki dahil wala naman siyang dahilan sa pagpunta sa opisina. Ipinaliwanag ni Hibiki na gusto niyang itigil ni Bin ang pang-aabuso sa mga kasama sa silid, ngunit nagkunwari si Bin na hindi niya alam ang sinasabi ni Hibiki. Sinubukan ni Hibiki na tanungin si Bin tungkol sa paglalaro ng game sa isang academy na naglalayong gamutin ang mga adik dito, ngunit hindi ito nagustuhan ni Bin dahil hindi siya estudyante sa academy at maaari niyang gawin ang gusto niya. Ipinaliwanag ni Hibiki na inamin ng mga kasama sa silid na kinukuha ni Bin ang kanilang mga gamit, kahit sinabi ni Bin na sila ay parang pamilya. Tinatanong ni Hibiki ang pagtrato ni Bin sa kanyang mga kasama sa silid, na nagdulot ng pagkagalit ni Bin at pagbabanta kay Hibiki na huwag makialam kung ayaw niyang makaranas ng kapalaran na mas masama pa sa kamatayan. Pinaalalahanan ni Bin si Hibiki na magmadali sa courtyard para sa klase na magsisimula na may banta ng parusa kung siya'y mahuhuli. Nagmadali si Hibiki papunta roon at halos hindi umabot sa oras. Ipinahayag niya ang kasiyahan na ang klase ay sports, ngunit kinurek siya ni Kyo, sinasabing hindi ito normal na paaralan. Sila ay nagsasanay tulad ng mga military personnel. Dumating si Cheyenne at ipinaliwanag ang mga patakaran para sa mga bagong dating. Ang paglabag sa mga patakaran ay nagreresulta sa parusa habang ang pagsunod ay may dalang benepisyo. Habang nagsasanay, inisip ni Hibiki na kaya niyang tiisin ito, tumayo at baka makakuha ng gantimpala sa halip na parusa. Ngunit nawala ang kanyang ngiti nang makita niyang pinaparusahan ang kanyang mga kaklase kapag nawalan sila ng enerhiya at bumagsak sa lupa. Mahigpit na pinaparusahan ni Cheyenne ang mga estudyanteng hindi kayang gumanap ayon sa kanyang pamantayan, na ikinasira ng loob ni Hibiki. Hindi matiis ni Hibiki ang pananakit ni Cheyenne sa mga estudyante kaya sinubukan niyang protektahan sila at ipagtanggol, ngunit natanggap lamang niya ang suntok sa mukha mula kay Cheyenne nang matanto ni Cheyenne na tumututol si Hibiki, isang paglabag sa mga patakaran. Tinatanong ni Cheyenne ang bagong natagpuan na pamumuno ni Hibiki na siya lang ang nagtatag at sinusubukan niyang maging bayani. Sinuntok ulit ni Cheyenne si Hibiki, pagod na sa pagtanggap ng isang bagay na itinuturing niyang malupit, lumaban si Hibiki na ikinagulat ng lahat. Nakita nilang damyugo si Cheyenne mula sa suntok na ibinigay ni Hibiki. Humingi ng paumanhin si Hibiki dahil hindi niya sinasadyang masuntok si Cheyenne at inamin na hindi niya iniisip na tama ang karahasan. Hinihiling ni Hibiki kay Cheyenne na itigil ang karahasan dahil hindi niya matiis ito, ngunit iniisip lamang ng instructor na saktan siya ng buong lakas. Habang itinaas ni Cheyenne ang kanyang kamao upang suntukin si Hibiki, inihayag ni Hibiki ang kagustuhang mamatay na lamang, na sinasabing hindi nakakatulong ang kasalukuyang pamamaraan ni Cheyenne. Tumawa si Cheyenne sa kanya, nagbabala na hindi niya tatanggapin ang kawalang galang na ito kahit natauhan pa siya ni Shin. Ipinahayag ni Hibiki na wala itong kinalaman kay Shin dahil hindi siya tauhan ni Shin.
Tinanong niya ang kawalang saysay ng kapaligiran sa paaralan at hinamon ang tindi ng pagsasanay ng walang wastong nutrisyon upang bigyan ang mga estudyante ng tamang enerhiya at tibay. Binanggit ni Hibiki ang mga batas na nagpoprotekta sa mga menor de edad, nagbabanta na isusumbong ang anumang karahasan sa pulisya kung susubukan ni Cheyenne na saktan siya muli. Hindi pinansin ni Cheyenne ang sinabi ni Hibiki, iginiit na siya ang batas sa paaralan at walang sino mang darating upang iligtas siya. Sinuntok ulit ni Cheyenne si Hibiki, tumangging sumunod si Hibiki sa autoridad ni Cheyenne at hinikayat ang kanyang mga kaklase na sumama sa kanyang protesta dahil alam din nilang walang katuturan ito. Ngunit dahil sa takot sa matinding karahasan ni Cheyenne, nag-pledge ng katapatan ang mga kaklase ni Hibiki sa instructor, na nag-iwan kay Hibiki na nag-iisa. Hiningi ni Cheyenne ang paghingi ng tawad mula kay Hibiki para sa kanyang ginawa, ngunit tumanggi si Hibiki dahil hindi niya matatanggap na siya ang mali kapag si Cheyenne ang mali. Pumagitna si Shiori at pilit na pinapasunod si Hibiki na humingi ng tawad. Humingi ng tawad si Shiori kay Cheyenne bilang Student Council President, na nagpakita ng responsibilidad para sa ginawa ni Hibiki at nangakong hindi na ito mauulit. Hindi maintindihan ni Hibiki ang mga kilos ni Shiori. Binalaan siya ni Shiori na huwag magpakabayani, na binibigyang diin ang kalupitan ng mga instructor at ang pagsasanay. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Shiori, tumanggi si Hibiki na humingi ng tawad at tinanong ang mga kahihinatnan kung may mamatay sa kamay ng kalupitang ito. Sinubukan ni Shiori na kumbinsihin siya, ngunit itinulak siya ni Hibiki na naging sanhi ng pagkadapa ni Shiori at pagbagsak ng kanyang telepono. Sinubukan ni Shiori na mabawi ang telepono bago ito makita ng iba, ngunit pinigilan siya ni John at ng kanyang mga kaibigan. Nagalit si Cheyenne sa sitwasyon at kinuha ang telepono ni Shiori. Lumabas si Wudou nang makita ito, interesado sa parusa kay Shiori na nagpahiya sa kanya kanina. Sinabi ni Wudou kay Shiori ang mga kahihinatnan ng paglabag sa mga patakaran at ipinahayag ang pagkadismaya. Inutusan ni Cheyenne na parusahan ang mga kaklase ni Hibiki hanggang sa magpatawad si Hibiki. Nagprotesta si Hibiki, sinasabing hindi kasalanan ng mga kaklase niya dahil ang masama ay masama at ang mabuti ay mabuti kahit anong dahilan. Ngunit nagpatuloy ang parusa sa mga kaklase ni Hibiki. Inutusan ni Cheyenne ang mga babae sa klase ni Shiori na pumila at sampalan si Shiori kung sa tingin nila ay mali siya. Nag-atubili ang isang babae ngunit sumunod sa utos ni Cheyenne upang maiwasan ang parusa. Sa panunood ng kalupitan, emosyonal na bumigay si Hibiki at nagmakaawang itigil ang parusa. Inutusan ni Cheyenne ang mga instructor na itigil ang parusa. Ipinahayag ng mga estudyante ang kanilang pagkadismaya kay Hibiki, sinabihan siyang wakasan ang sarili kung iyon ang gusto niya nang hindi isinasangkot ang iba. Sinabi ni Wudou at ng iba kay Shiori na hindi na siya maaaring maging Student Council President dahil sa kanyang ginawa. Hindi pinansin ni Shiori ang mga ito, pagkatapos umalis ng lahat papunta sa kanilang mga silid, sa gitna ng malakas na ulan, humingi ng paumanhin si Hibiki kay Shiori dahil sa pagdawat sa kanyang parusa. Habang nakaluhod, tinawag siya ni Shiori na walang kwenta at iniutos na huwag na siyang kausapin muli. Naiinis na pinanood ni Hibiki si Shin na lumalapit at tinutokso siya dahil sa pagiging talunan at sa pagkasira ng kanyang pagkakataon kay Shiori dahil nahuli siya na may telepono. Nakiusap si Hibiki na maging aso ulit ni Shin, ngunit tumanggi si Shin, sinasabing sisirain nito ang kanyang reputasyon kung papayagan niyang may isang tulad ni Hibiki na sumama sa kanya. Gayunpaman, nagbigay si Shin ng 3 kondisyon kung seryoso si Hibiki na sumama sa kanya, dapat siyang maging class leader, palitan si Wudou bilang disciplinary officer, at tuparin ang isang huling hindi pa isiniwalat na kondisyon para magkaroon ng pagkakataon na tumaas ang ranggo sa paaralan. Tinanong ni Hibiki si Shin tungkol sa kanyang tunay na intensyon at sumagot si Shin na ang pagtupad sa kanyang mga layunin ang magpapakita nito. Samantala, nasa opisina ng direktor si Cheyenne at sinisiyasat tungkol sa kaguluhan sa courtyard. Ibinaba ng tono ni Cheyenne ang insidente at ipinadala siya ni Jin sa workshop class kung saan naghihintay si Ryu. Sa ibang eksena, pinapagalitan ng mga kasama sa silid ni Hibiki ng isa pang lalaki mula sa klase ni Hibiki dahil pinabayaan nilang makatakas si Hibiki. Nais ng lalaki na parusahan pa si Hibiki ng mga kasama sa silid dahil sa parusang dinanas nila kanina dahil sa kanya. Binalaan sila ng pagpapadala sa ospital kung hindi nila sasaktan si Hibiki, na kinatakutan nila dahil hindi nila alam ang gagawin. Biglang pumasok si Hibiki sa silid, sumisigaw na siya ang bagong leader ng class 4. Tinawanan siya ng mga estudyante, tinawag siyang tanga dahil sa pagiging baguhan at pagsasabi ng mga handal na bagay. Ngunit inilabas ni Hibiki ang masasarap na pagkain mula sa kanyang bag at ibinahagi ito sa kanyang mga kaklase. Nangako siya ng mas masasarap na pagkain kung pipiliin siya bilang leader. Mabilis na nagbago ang isip ng mga kaklase at nag-pledge ng katapatan, agreeing na hikayatin ng buong klase na tanggapin si Hibiki bilang kanilang leader.
Para sa susunod na hamon, kailangan niyang harapin si Wudou. Agad na nagtungo si Hibiki sa silid ni Wudou upang ipakita ang kanyang pamumuno. Sinampal niya si Wudou sa mukha, inangkin ang paaralan at hinamon siya sa isang laban. Nagsimulang tumakbo si Hibiki, pinangunahan si Wudou at ang kanyang mga tagasunod sa isang habulan. Planado ni Hibiki na ihiwalay ang mga tagasunod ni Wudou at talunin sila isa-isa, iniisip ang kanyang sariling lakas na magagamit niya sa kanyang kalamangan at iiwan si Wudou bilang huling nakatayo upang mapatomba siya ng walang sagabal. Pagkatapos ng mahabang habulan, nahuli ng ilang tagasunod ni Wudou si Hibiki ngunit natalo sila ni Hibiki. Nagpadala ulit si Wudou ng iba pang mga kasamahan upang labanan si Hibiki, ngunit matalino si Hibiki at nag-set up ng mga bitag para sa kanila upang hindi maubos ang kanyang lakas. Ngayon, nag-iisa na si Wudou at hinahabol si Hibiki. Nang tingnan ni Hibiki ang oras, nakita niyang malapit na ang curfew. Nagmamadali siyang pumasok sa gusali at sumunod si Wudou. Sa loob, sakto sa curfew, isinarado ni Ben ang pinto, iniiwan ang mga kaibigan ni Wudou sa labas upang matulog. Umalis si Ben sa eksena, walang pakialam kung magtapos sa laban sina Wudou at Hibiki. Ngayon, nag-iisa na si Wudou at iniisip niyang kaya niyang talunin si Hibiki dahil hindi ito mukhang malakas. Ngunit hindi nag-iisa si Hibiki, kasama niya ang buong class 4. Binugbog ng class 4 si Wudou habang pinapanood ni Hibiki, na natutuwa sa nangyayari. Ngayon, naghahangad ng katarungan si Hibiki, naghihiganti sa mga nagkamali sa kanya. Samantala, nakipagkita si Cheyenne kay Ryo ayon sa utos ni Jin. Tinanong ni Ryo tungkol sa kinumpiskang telepono at nag-alok na asikasuhin ito. Ibinigay ni Cheyenne ang telepono at kinabukasan, ipinakita ni Hibiki kay Cheyenne ang mga kinumpiskang telepono mula kay Wudou. Inimbento ni Hibiki ang kwento na nakita niya ang kanyang pagkakamali, humingi ng payo kay Wudou, at natagpuan ang mga telepono sa kanyang silid. Humingi ng paumanhin si Hibiki, humihiling ng parusa para sa paglabag sa mga patakaran sa ngalan ng class 4. Binugbog ni Cheyenne si Wudou at pinatawan ng 1 linggo sa dungeon para sa interogasyon. Pinuri pa ni Cheyenne si Hibiki sa kanyang pagbabago ng puso at humingi ng suporta mula sa kanya sa mga kaklase. Sa susunod na eksena, dinala ng isang pamilya ang kanilang hindi pa nagbabagong anak na si Moko sa opisina ng direktor kung saan naroon din si Cheyenne. Nais nilang may padala ulit si Moko para sa re-education. Siniguro ni Jin ang pagbabago ni Moko kung susuportahan ng mga magulang ang paaralan sa pinansyal na paraan, at agad silang pumayag dahil gusto nilang matulungan ang kanilang anak. Pagkaalis ng mga magulang, pinagalitan ni Jin si Cheyenne dahil hindi maayos ang paghawak sa dating estudyante. Sa unang pagkakataon, humingi ng tawad si Cheyenne ngunit nagpa siya ang direktor na kailangan niya ng tamang parusa, kaya tinangkilik ni Jin ang paghagupit sa likod ni Cheyenne bilang parusa. Samantala, palihim na sumilip si Ryo at nakita ang pagdurusa ni Cheyenne, na kanyang ikinatuwa. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang bisitahin si Wudou sa kanyang selda. Nakiusap si Wudou kay Ryo na palayain siya, inamin na niloko siya ni Hibiki. Nagpakita ng walang pakialam si Ryo, sinusubukang huwag makialam. Nakiusap si Wudou, itinuturo ang pakinabang ni Ryo sa negosyo ng mga telepono. Tinanggap ni Ryo ito, at pagkatapos ay tinanong kung ano ang ginawa ni Wudou kay Jun. Pagkatapos ikwento ni Wudou ang lahat, sinimulan siyang bugbugin ni Ryo, hinihingi kung nasaan ang telepono. Ibinunyag ni Wudou na si Shin ang nagnakaw at ibinigay kay Shiori na nahulog ito at nakumpiska. Nagpasalamat si Ryo at hinayaang bugbugin si Wudou ng kanyang mga tauhan habang siya'y umaalis. Habang iniisip ni Ryo ang panloloko ni Cheyenne, napagtanto niyang peke ang teleponong ibinigay sa kanya at nangako siyang parurusahan si Cheyenne. Lumipat ang eksena kay Hibiki na sinasabi kay Shin ang kanyang mga ginawa habang patungo sila sa rooftop. Binati siya ni Shin, kinikilala siya bilang kasabwat sa operasyon na naisimulan ni Shin. Dinala ni Shin si Hibiki sa kanyang silid sa rooftop na ngayon ay headquarters ng operasyon. Nabigla si Hibiki sa mga laman ng silid at inalok siyang tumira doon. Nais malaman ni Hibiki ang tunay na pagkatao ni Shin ngunit iniiwasan ni Shin ang tanong. Inalok ni Shin ng inumin si Hibiki upang ipagdiwang ang pagkatalo ni Wudou, at inilahad na ito ay isang pagsubok na matagumpay na naipasa ni Hibiki. Ngayon, nais turuan ni Shin si Hibiki ng mga patakaran ng paaralan, tinatanong kung may napansin siya tungkol sa nakaraang gabi nang makipaglaban siya kay Wudou. Napagtanto ni Hibiki na wala sa mga instructors ang pumihil sa laban at ipinaliwanag ni Shin na alam ito ng mga instructors. Tinutulungan nila ang mga estudyante na magpuslit ng mga telepono sa loob ng paaralan. Dahil sa pagkakahiwalay ng paaralan, ang mga instructors mismo ang tumutulong. Isinunod ni Shin ang susunod na target, ang Class 6, kung saan ang leader na si Yo ay isa pang phone smuggler.
Tinanong ni Hibiki ang paglaganap ng mga smuggler, ngunit iginiit ni Shin na hindi na sila maaaring umatras. Inutusan ni Shin si Hibiki na ilantad ang lahat ng phone smugglers para makilala ni Cheyenne. Bagaman may pag-aalinlangan, pumayag si Hibiki dahil gusto niyang bigyan si Shiori ng telepono. Inilahad niya na nakapag-smuggle siya ng telepono at nais itong ibigay kay Shiori agad, ngunit sinabi ni Shin na kahit ibigay niya ito ngayon, hindi pa siya kikilalanin ni Shiori dahil isa siyang talunan kahapon lamang. Kung nais ni Hibiki na mapahanga si Shiori at maging nangunguna, kailangan niyang gawin ito ng tama at talunin ang bawat smuggler. Tinanggap ni Hibiki ang hamon, sinusunod ang payo ni Shin na panatilihin ang kanyang kataasan. Pumunta si Hibiki sa kanyang silid upang hikayatin ang kanyang mga tagasunod na maghanda para labanan ang Class 6 at ilantad sila kay Cheyenne. Ngunit nabigo siya sa kanilang reaksyon dahil ayaw na nilang lumaban pa. Ang tanging dahilan kung bakit nila nilabanan si Wudo ay dahil binubuli rin sila ni Wudo. Ngayon, nais lamang nilang matapos ang taon at umalis. Labis na nadismaya si Hibiki at sinabi sa kanila na ayaw na niyang maging leader nila, saka umalis. Bumalik si Shin sa kanyang silid, iniisip kung paano i-unlock ang telepono ni Jun na kinuha niya mula kay Wudo nang biglang dumating si Instructor Ryo. Inusisa ni Ryo si Shin tungkol sa telepono ni Jun at pinang siya sa sahig. Binalaan ni Shin si Ryo ng mga kahihinatnan kung siya isasaktan ni Ryo, ngunit walang pakialam si Ryo at inulit ang tanong. Nanatiling tahimik si Shin at sinuntok ni Ban, ang bodyguard ni Shin, si Ryo mula sa likod. Tumayo si Shin at ipinakita kay Ryo na ang bodyguard ay may pahintulot mula sa direktor at inangkin na ang kanyang suwail na aso ang kumuha ng telepono ni Jun. Wala nang magawa si Ryo dahil alam niyang mapapahamak siya kung lalagpas pa siya. Sa susunod na eksena, dumating si Hibiki sa lugar na sinabi ni Shin na puntahan niya upang makipagkita sa ilang estudyante mula sa Class 6. Sa una, walang tao kaya inisip ni Hibiki na baka nagkamali siya ng lugar. Ngunit biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki at nagsimulang takutin siya, sinasabing kung matatalo nila si Hibiki, sila ang magkokontrol sa Class 4. Sa kabila ng banta, binalaan sila ni Hibiki na huwag siyang guluhin o babalikan niya sila. Inisip ng mga lalaki na sila ang may upper hand dahil marami sila at nag-iisa lamang si Hibiki. Gayunpaman, nang mapagtanto ni Hibiki na halos tanghali na, nagsimula siyang saktan ang sarili, na ikinagulat ng mga lalaki. Sa bandang huli, natuwa ang mga lalaki dahil ginagawa ni Hibiki ang trabaho nila para sa kanila. Samantala, si Akane, isang babae na lumapit kay Shiori upang mag-alok ng alyansa, ay nagbigay kay Shiori ng pagkakataong sumali sa kanila kapalit ng paggamit ng internet at mga telepono kapag kailangan. Inakit ni Akane si Shiori sa pamamagitan ng pagbanggit na ang kanyang nakababatang kapatid na si Shu ay nasa ospital at isiniwalat na nakuha niya ang impormasyon ni Shiori mula sa database ng paaralan at mga record ng pulisya. Naiinis si Shiori at inisip na si Akane ay isang hacker at tumanggi sa alok, ngunit ipinakita ni Akane na natagpuan niya ang ilang mga telepono sa paaralan gamit ang kanyang device na nagmumungkahi ng pagtutulungan. Sa huli, tinanggap ni Shiori ang alok, samantala, patuloy na sumisigaw at sinasaktan ni Hibiki ang sarili. Idineklara niyang labag sa mga patakaran ang paggamit ng telepono at tumanggi siyang ipagkanulo si Instructor Cheyenne. Napagtanto ng iba na ito ay isang bitag, nang matanto nila ito, sinubukan nilang tumakas ngunit huli na nang dumating si Cheyenne at nasaksihan ang huling bahagi ng bitag. Iniisip ni Cheyenne na binugbog si Hibiki ng ibang mga estudyante at pinarusahan sila, ipinadala si KH, ang kanilang leader, sa dungeon ng 3 araw at ang iba ay walang hapunan sa araw na iyon. Sa kabila ng alalahanin ng iba, inamin ni Hibiki na wala siyang galit sa kanila at isiniwalat na may mga tao sa paaralan na gumagawa ng masama dahil sinusubukan nilang mabuhay at nasasaktan. Inimbitahan ni Hibiki ang mga ito sa hapunan kung sasali sila sa kanya, at tinanggap nila ito dahil nagugutom sila. Matapos makipagkaibigan sa ibang mga estudyante, natuklasan ni Hibiki kung saan ginagawa ng Class 6 ang kanilang negosyo at nakakita ng mga pagkakaiba sa impormasyon ni Shin. Binalaan siya ng iba na huwag makialam sa Class 6, binibigyang diin ang lakas ni Yu at ang kalupitan ng mga instructor na mas malupit pa kay Cheyenne. May narinig na bulong-bulungan si Hibiki na may nagtip sa kanyang kinaroroonan at pinaghinalaan niya na si Shin ang nagtip. Lumapit si Shiori kasama sina Akane at isang babae na nagngangalang Hoko, ngunit bago makausap ni Hibiki si Shiori, biglang niyakap siya ni Akane dahil sa pag-ibig sa unang tingin. Ininterview ni Hoko at hiniling ang mga telepono na nakuha ni Hibiki mula kay Wudo, nagbabanta ng karahasan. Sa una, hindi makapaniwala si Hibiki, ngunit nag-alok si Akane ng kasunduan, ibigay ang mga telepono kapalit ng pagsali sa kanilang grupo. Walang pasensyang hinamon ni Hoko si Hibiki at tinatalo ang mga kasama ni Hibiki, hinihingi ang mga telepono.
Gayunpaman, iginiit ni Hibiki na makausap si Shiori, sinasabing may telepono siya para sa kanya. Sinabi ni Shiori na hindi niya ito hiningi, ngunit dahil bahagi na siya ng grupo ni Akane, kailangan niyang isuko ang device. Biglang lumitaw si Shin, pinagalitan ng mga babae dahil sa paggugulo sa kanyang aso. Naging masaya si Shiori na sa wakas ay maayos na ang usapan kay Shin na nagbigay sa kanya ng sira-sirang telepono. Ngunit ipinaalam ni Shin na walang teleponong may signal dahil binablock ng paaralan ang mga ito at ang internet ay nangangailangan ng password. Sinabi ni Shin sa mga babae na sumali sa kanya kung gusto nila ng proteksyon dahil siya ang pinakamalakas sa paaralan, ngunit mariing tinanggihan nila ito at pinagalitan si Hibiki dahil sa pagiging sunod sa Niren kay Shin. Sa kabila ng babala ni Shin, inatake ni Hoko si Hibiki. Inutusan ni Shin si Hibiki na tumakbo at sinundan siya ng mga babae, nahulog sila sa bitag ni Shin kasama si Yu. Sa men's bathroom, nang pumasok ang mga babae, nabugan sila ng tubig ni Yu na nakatayo sa tabi ni Shin. Sinubukan ni Hoko na umatake ngunit nagawa ni Yu na ipagtanggol ang sarili, na nag-iwan kay Hoko sa sahig. Sinubukan ni Shiori na protektahan si Hoko ngunit siya rin ay nabugbog ni Yu. Nang gustong bigyan ng isa pang suntok ni Yu si Shiori, hamarang si Hibiki at tinanong si Shin tungkol sa kanyang mga aksyon. Ipinaliwanag ni Shin na ayaw niyang saktan ang mga babae ngunit wala siyang magawa. Ipinakilala niya si Yu, ang leader ng Class 6, at si Ban mula sa Class 20. Nalito si Hibiki ngunit napagtanto niya na nakipag-alyansa si Yu sa kanila dahil narinig niya na sila ang target. Pinagalitan ni Shin si Hibiki dahil iniwan ang misyon para magsaya kasama ang mga babae, na ikinadismaya niya. Ngunit binigyan ni Shin ng isa pang pagkakataon si Hibiki upang makabawi sa pamamagitan ng pagkuha ng mga masiselang litrato ng mga babae para magamit ni Shin laban sa kanila kung sakaling subukan nilang atakihin siya. Bagaman nag-aatubili, pumayag si Hibiki na kumuha ng mga compromising na litrato ng mga babae dahil ayaw niyang maging kaaway ni Shin. May kondisyon si Hibiki na dapat iligtas ni Shin ang mga babae kung kukunin niya ang mga litrato, ngunit hindi pahalagahan ni Shin ang kondisyon ng isang aso. Iwinaglit ni Shin ang mga alalahanin para sa mga babae at humingi ng mabilis na litrato. Sinimulan ni Hibiki ang kanyang kailangan gawin at nagbigay ng senadoryas kay Akane upang maghanda para sa litrato. Ginamit ni Hibiki ang jacket ni Shiori upang itapon sa mga mata ni Ban para makalikha ng distraction, na nagbigay daan kina Akane at Hoko upang makatakas. Ngunit si Shiori ay masyadong mabagal at hindi nakatakas, kaya't nahuli siya. Tinuya ni Shin si Hibiki at sinisi siya para sa hindi pagkatakas ni Shiori, sinasabing si Shiori ang dapat sisihin kay Hibiki para sa anumang mangyayari. Ipinahayag ni Hibiki na ito ang kanyang problema, hindi ni Shiori. Tumawa si Shin, tinutokso ang kakayahan ni Hibiki na protektahan ng isang babae at inilantad ang kanyang manipulatibong layunin mula pa sa simula. Inutusan ni Shin ang kanyang mga tauhan na ilayo si Hibiki, ngunit pumasok si Bin sa bathroom at tinanong ang sitwasyon. Dumating din si Ryo at ipinahayag na walang problema, at humiling na makausap si Hibiki dahil narinig niya na hinahanap siya ni Hibiki. Ipinahayag ni Hibiki ang kanyang negosyo sa instructor at nagreklamo tungkol kay Shin na nag-uudyok ng mga away, ngunit inakusahan siya ni Ryo ng pagpuslit ng mga telepono, iniiwasan ang mga reklamo. Sinubukan ni Hibiki na tumanggi, ngunit natagpuan ni Ryo ang isang telepono sa kanyang bulsa. Ipinaalam ni Shin kay Hibiki na si Ryo ang namamahala sa klase, na isiniwalat na si Ryo ay laging may alam sa lahat ng nangyayari sa Class 6. Inakusahan ni Ryo si Hibiki ng paggamit ng mga babae upang day-in ang mga kaklase at hinatulan siya ng 2 linggo sa solitary confinement. Sina Shiori, Akane, at Hoko ay tumanggap din ng karagdagang parusa dahil sa pagiging kasabwat sa di umano'y plano ni Hibiki. Sa kanyang selda, naalala ni Hibiki ang kahilingan ni Shiori na huwag na siyang makita muli at tiniis ang mga pangungutya mula sa iba dahil sa pagiging aso ni Shin. Naalala ni Hibiki ang kanyang mapait na nakaraan at nangako na hindi na magtitiwala sa kahit sino pagkatapos ng brutal na pagtataksil. Lumipat ang eksena at ipinakita si Shin na malubha ang karamdaman at may dugo na lumalabas sa kanyang bibig habang si Ban ay nagdadala ng tubig. Pinutol ni Ryo ang kanyang pag-aalaga, walang pakialam sa kanyang kalagayan. Ang kwento ay lumundag sa 7 taon na ang nakalilipas kung saan si Cheyenne ay isang opisyal na nasangkot sa isang ambush kasama ang kanyang mga kasamahan na sa huli ay namatay, na iniwan siyang nag-iisang nakaligtas. Nakaramdam si Cheyenne ng pagkakasala sa mga pagkamatay at nais magbayad sala. Nakilala niya si Jin, ang anak ng isa sa kanyang mga kasamahan na si Kai, at tinulungan siyang sumali sa academy upang magbayad sala ng tama at matulungan ang mga kabataan. Sa kasalukuyan, binabantayan ni Cheyenne ang trabaho ng mga instructor at iniisip ang kanyang layunin doon at kung nagbabayad sala pa ba siya. Pinayuhan siya ni Ryo na maging mas mahigpit dahil sa kaguluhang dulot ni Shin at Hibiki.
Binisita ni Cheyenne ang selda ni Hibiki at natagpo ang nag-eehersisyo ito. Samantala, sina Shiori at ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na pinaparusahan. Hinihikayat ni Shiori ang mga ito na huwag nang gumawa ng gulo upang makaalis agad sa lugar. Ipinahayag ni Akane ang paraan upang makipag-usap sa kanyang kapatid at nag-interes si Shiori, ngunit kailangan muna nilang mabawi ang telepono na nakuha ni Shin mula sa kanila. Pagkatapos ng 2 linggo, natapos ang parusa ni Hibiki at napansin ng isa sa mga instructor ang kanyang nagbago na pag-uugali. Lumipat ang eksena kay Akane na iniiwasan ng ilang mga lalaki na sinusubukang hulihin siya habang siya ay nasa labas, nagpapahangin at umiiwas sa kanyang mga gawaing bahay. Nakilala niya si Moko, na iniiwasan din ng iba dahil palagi siyang binubuli. Humiling si Akane ng tulong mula kay Moko ngunit walang pakialam si Moko dahil alam niyang walang maitutulong ang paglaban. Habang papalapit ang mga lalaki kina Akane at Moko, sumugod si Hibiki at madali silang tinalo sa pamamagitan ng pagtama sa kanilang mahihinang bahagi ng katawan. Umatras ang grupo, hindi matalo si Hibiki, nagpasalamat si Akane sa kanyang tulong at inalok si Hibiki ng pag-aalaga sa kanyang mga sugat sa warehouse, alam na ito ay isang patibong. Gayunpaman, nahuli ni Hoko at Shiori si Akane at Hibiki sa isang compromising na sitwasyon. Sa courtyard, sinabihan ni Hibiki si Cheyenne at humingi ng paumanhin para sa kanyang asal bago siya isinailalim sa solitary confinement. Nag-alok si Hibiki na magsisi sa harap ng kanyang buong klase at pinayagan siya ni Cheyenne na gawin ito. Humingi ng tawad si Hibiki sa klase, ipinahayag ang pagsisisi at humiling ng pangalawang pagkakataon. Dahil sa kanyang sinseridad, ipinahayag ni Cheyenne ang tiwala kay Hibiki. Makalipas ang ilang sandali, humingi ng tulong si Instructor Cho sa mga bagong estudyante para magpraktis ng kung fu kasama ang mga babae. Pumayag si Cheyenne at pumili ng mga kalahok para sa labanan ngunit mabilis na natalo ang kanyang koponan sa mga babae. Hindi nasiyahan si Cheyenne at tinanong ang kanyang koponan, at tanging si Hibiki ang nagboluntaryo para sa susunod na laban. Nagulat ang lahat, lalo na si Hoko na naaalala ang pag-alok ni Hibiki ng pagtutulungan bilang isang pagsubok ng tiwala. Nilapitan ni Hibiki si Hoko nang maghiliw bago ang laban ngunit ito pala ay isang bitag. Nilansi niya si Hoko na pababain ang kanyang depensa sa pamamagitan ng paghaplos sa kanyang katawan at umatake, na ikinagalit ni Hoko. Ipinaalam ni Cho kay Cheyenne na si Hoko ang pinakamalakas sa kanyang mga babae at nagmungkahi na maghanda ng stretcher para sa bida dahil iniisip niyang mananalo si Hoko at matatalo si Hibiki. Hindi pinansin ni Cheyenne ang pag-aalala ni Cho, sumang-ayon ang mga manonood na nararapat lang na mabugbog si Hibiki dahil sa paggamit ng mga patibong para pababain ang depensa ni Hoko. Napansin ng isa sa mga kaibigan ni Hoko na inililigaw ni Hibiki si Hoko sa isang bitag. Patuloy na tinatanggap ni Hibiki ang mga suntok ni Hoko habang hinihintay ang tamang pagkakataon upang umatake. Sa wakas, nakahanap ng pagkakataon si Hibiki at nag-apply ng wrestling hold na pinilit si Hoko na sumuko. Ang di inaasahang tagumpay ay ikinagulat ng lahat, nagalit ang mga kaibigan ni Hoko kay Hibiki dahil sa paggamit ng maduming taktika, ngunit pinigilan sila ni Hoko na saktan siya at tinanggap ang pagkatalo. Tinanong ni Instructor Cho ang estilo ng pakikipaglaban ni Hibiki na nag-udyok kay Cheyenne na ipagtanggol si Hibiki, sinasabing si Hibiki ay isang bagong estudyante na hindi pa nagsasanay sa kung fu o anumang hand-to-hand combat. Iminungkahi ni Cheyenne na kung hindi sumasang-ayon si Cho sa resulta, dapat silang maglaban upang magbigay ng halimbawa sa mga estudyante. Tumanggi si Cho, kinikilala ang nakahihigit na kasanayan ni Cheyenne sa pakikipaglaban. Dumating si Rio kasama ang kanyang klase matapos makita ang pagdiriwang ng mga estudyante mula sa class 4 ng kanilang tagumpay laban sa klase ng mga babae. Iminungkahi ni Rio ang isang laban sa pagitan ng class 6 at class 4 na gaya ng naunang hiling ni Yo dahil naniniwala rin si Rio na ang tagumpay ng class 4 na laban sa mga babae ay hindi tunay na tagumpay. Tinanggihan ni Cheyenne ang ideya, ayaw niyang ipaglaban si Yo, isang bihasang mandirigma, laban sa isang baguhan. Tumutol si Rio, bigla ang nagreklamo tungkol sa suporta ni Jin kay Cheyenne. Nalungkot si Hibiki dahil halos makuha na niya ang tiwala ni Cheyenne bago nagbago ang sitwasyon at nagpasya siyang hamanin si Yo para sa pag-aproba ni Cheyenne. Humingi ng pahintulot si Hibiki para sa isang hamon, na ikinalito ng mga nanunood. Gusto sanang tumanggi ni Cheyenne ngunit pinilit ni Rio at binigyan ng pahintulot si Hibiki na hamanin si Yo. Bago ang laban, sinabi ni Hibiki kay Rio ang tungkol sa kakulangan niya sa pagsasanay sa labanan, tanging ang pangunahing pagsasanay mula sa klase ni Cheyenne ang kanyang natamo. Humiling si Hibiki na ang hamon ay isang standing attention challenge. Tumawa si Yo at tinanggap ang hamon, ipinangakong tatalunin si Hibiki kahit anong taktika pa ang gamitin nito. Ipinaliwanag ni Cheyenne ang mga patakaran at nagposisyon ng dalawa para sa labanan. Nagsimula ang hamon at sabik na naghihintay ang mga manonood sa resulta.
Matapos ang isang oras ng walang galaw na pagharap, nagtataka ang mga manonood kung gaano pa katagal sila magtatagal. Bagaman pagod na, determinado si Hibiki na huwag matalo, na mas kailangan ng tiwala ni Chien at naghahanda para sa hinaharap na pagkikita nila ni Shin. Nagsimula ng mag-alala sina Yu at Ryo, isinasaalang-alang ang posibilidad na manalo si Hibiki. Pagkaraan ng 3 oras, pumayag si Ryo sa mungkahi ni Chien na tapusin ang hamon sa draw, nais tapusin ang laban bago may mag-collapse. Pinadala ni Chien si Hibiki para magpahinga at inutusan ang natitirang klase na magpatuloy sa pagsasanay. Nag-alok si Moko na samahan si Hibiki papunta sa kanyang silid at pumayag si Chien. Pinuri ni Moko si Hibiki para sa kanyang lakas at talino habang ini-escort siya, ngunit hindi kontento si Hibiki dahil nais niyang manalo sa endurance duel at nagulat sa lakas at tibay ni Yu. Sinabi ni Hibiki kay Moko na hindi pa tapos ito at inutusan siyang magdala ng isang balde ng malamig na tubig at isa pang balde ng mainit na tubig. Bumalik si Moko na may dala ang mga balde at kasunod niya ay dumating si Yu kasama ang kanyang tauhan, handang makipaglaban muli. Agad na ibinuhos ni Hibiki ang balde ng malamig na tubig kay Yu na ikinagalit nito. Humingi ng paumanhin si Hibiki, nagpapanggap na nabasa si Yu ng aksidente dahil itinapon niya ang tubig sabay na pagpasok ni Yu sa silid. Ngunit pagkatapos, sinadya ni Hibiki na ibuhos ang balde ng mainit na tubig kay Yu na nagdulot ng pangingisay nito. Sa ngayon na immobilized na ang kalaban, binigay ni Hibiki ang huling suntok kay Yu. Samantala, isang estudyanteng nagngangalang Mai at ang kanyang mga kaibigan ay naglakad sa mga pasilyo na balak kausapin si Yu at ipahayag ang kanilang katapatan para sa proteksyon. Ngunit nakita nila si Hibiki na pinapahiya si Yu. Sa kabila nito, muling ipinahayag ni Mai ang kanyang at ng kanyang grupo na katapatan kay Yu at naghanda na atakihin si Hibiki na hinahawakan ng tauhan ni Yu. Di inaasahan, nagawa ni Moko na palayain si Hibiki mula sa tauhan ni Yu nang siya'y magalit dahil sa patuloy na pang-api. Nang malaya na si Hibiki, sinabi niya kay Mai at sa kanyang grupo na may huling pagkakataon silang tumigil sa pagiging mga aso ni Yu at sumali sa kanya. Hindi pumayag si Mai at sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang mga kasamahan na huwag iwan si Yu. Gayunpaman, itinulak siya ng kanyang kaibigan at tinanong si Hibiki kung paano lalabanan ng isang baguhang klase ang mga tulad ni Yu. Kinuha ni Hibiki ang isang stick at binalaan si Yu na sino mang maghamon o manlay sa kanya ay magsisisi. Habang iniisip si Shin na ang susunod, sinaktan ni Hibiki si Yu gamit ang stick. Pagkatapos, nawalan ng malay si Hibiki dahil sa pagod at nagkaroon ng panaginip. Inalala niya ang isang memorya ng pagkapanalo sa isang relay competition noong middle school kasama si Shiori. Nakita ni Hibiki ang maraming dugo sa paligid niya at maraming estudyanteng nakahandusay sa sahig. Nagtanong siya kung siya ang may kasalanan nito, lumapit si Shiori sa kanya na may ngiti, sinubukang dalhin siya pabalik sa silid-aralan. Ngunit nakita ni Hibiki ang kanyang kasalukuyang sarili na nakatayo malapit sa kanya at hinihingi sa kanyang lumang sarili na itigil ang pagtatago ng tunay niyang pagkatao. Natakot si Hibiki sa kanyang kasalukuyang sarili dahil hindi siya ang taong sinasabi nito. Sa wakas, nagising si Hibiki at inaalagaan siya ni Moko at ng iba pang estudyante. Humingi ng paumanhin ang mga estudyante ng class 4 sa maling pagtrato kay Hibiki at nakiusap ng kapatawaran. Gayunpaman, tumangging humingi ng tawad si Mai ngunit sinabing susunod pa rin siya sa mga utos ni Hibiki. Hindi impressed si Hibiki sa pagbabago ng puso ng mga estudyante at tinanong kung dapat ba niyang tanggapin sila sa gitna ng mga kritisismo ng isang estudyante. Nagulat si Hibiki kung ang mga kumo-kontra sa kanya ay naghahamon sa kanya, na nagdulot ng panik sa lahat ng estudyante. Mabilis itong nalutas dahil wala sa mga estudyante ang gustong lumaban kay Hibiki. Kalaunan, nagmuni-muni si Hibiki na dati gustong-gusto ng lahat na makuha ang pabor ni Shin, ngunit ngayong natalo na niya si Yu, mas gusto nilang humingi ng tulong sa kanya kaysa talunin siya kapag siya'y walang depensa. Naisip ni Hibiki na maaaring tumigil na ang mga estudyante sa pagkatakot kay Shin. Napansin niyang walang nag-uusap tungkol kay Shin, ngunit ang pangalan ni Yu ang nasa bibig ng lahat mula nang matalo at mapunta sa ospital si Yu. Naisip ni Hibiki na si Shin ang naglagay kay Yu para pamahalaan ang lahat habang siya ay nagkokontrol mula sa mga anino. Naalala ang lahat ng nasa ilalim ng utos ni Shin, nagtataka si Hibiki kung ano ang pinaplano ni Shin. Tinanong niya ang kanyang mga kasama kung may alam sila tungkol kay Shin kamakailan at sinabi nila na hindi nila ito nakita at hindi na ito nagdulot ng gulo mula nang huli itong makita ni Hibiki. Bago umalis, inamin ni Hibiki na kung hihingi sila ng proteksyon sa kanya, tatanggapin niya sila bilang mga kapatid. Ngunit kung may magulo kay Moko, magsisisi sila. Sa susunod na eksena, iniulat ni Hayo kay Yu, ang nakatatandang kapatid ni Shin, ang mga nangyayari sa paaralan. Nag-aalala si Yu tungkol sa rebelyon sa paaralan at inutusan si Hayo na bantayan si Shin dahil hindi niya alam kung ano ang plano ni Shin.
Samantala, sa paaralan, kinuha ni Akane at ang mga babae ang telepono ng tauhan ni Yon na nagbanta na isusumbong siya kay Ryo. Ngunit binalaan siya ni Hoko na mapupunta siya sa ospital kasama si Yo kung magsasalita siya. Sa opisina ng principal, tinanong ni Hayo kung paano hinaharap ni Cheyenne ang mga problema. Hindi nasiyahan sa kanyang performance, sinimulang hampasin ni Hayo si Cheyenne ngunit hindi sumang-ayon si Jin sa parusa kay Cheyenne, sinasabing normal ang mga away estudyante sa bawat paaralan at hindi ito nararapat kay Cheyenne. Sa narinig na ito, sinabi ni Ryo kay Hayo na personal niyang inalerto ang head instructor tungkol sa sitwasyon. Sinabi ni Ryo na dahil sa mga aksyon ni Cheyenne, nagsisimulang bumagsak ang paaralan dahil hindi pinansin ni Cheyenne ang lahat ng sinabi ni Hayo. Hinampos muli ni Hayo si Cheyenne at nagbantang tanggalin siya, kahit nakasama si Jin sa panig niya. Hiniling ni Jin kay Hayo na itigil ang pagsisi kay Cheyenne dahil siya ang nagtulak sa kanila na tanggapin si Shin sa paaralan. Ipinaalala niya na siya ang direktor at ayaw niyang dalhin nila ang kanilang mga isyu sa paaralan. Wala silang magiging problema kung susundin nila ang kanyang mga tagubilin. Nagtawa si Hayo at inamin na nagulat siya sa kanyang ugali, iniwan ang mga estudyante sa kanyang pangangasiwa. Sinabi ni Hayo kay Cheyenne na magpahinga habang siya ang bahala sa mga estudyante bilang kanyang kapalit. Umalis si Hayo kasama si Ryo bilang kanyang kasama. Sa labas ng opisina, nagpasalamat si Ryo kay Hayo sa pag-aasikaso kay Cheyenne na malinaw na nagdudulot ng mga problema sa kanyang mga plano. Sinamantala ni Ryo ang pagkakataon upang ipaalam kay Hayo ang mga kaganapang dulot ni Hibiki, nagmumungkahi na harapin na nila ito. Ngunit interesado lamang si Hayo sa telepono ni Jun dahil wala ito kay Ryo. Nagbanta si Hayo na ibubunyag na halos patayin ni Ryo si Rudo at tinanong kung nasaan si Shin. Sumagot si Ryo na hindi niya alam ang tungkol kay Shin mula nang huli niya itong makita sa kanyang silid kasama ang bodyguard niyang si Ban na nawala rin. Hindi naniwala si Hayo kay Ryo at hiniling ang buong katotohanan. Lumipat ang eksena kina Shiori at ang mga babae na sinusubukang gamitin ang nakaw na telepono. Ipinaliwanag ni Akane na dahil konektado ang telepono sa network ng paaralan, maaari lamang itong makapasok sa ilang mga pahina at hindi makatawag o magpadala ng mensahe. Nagalit si Shiori, na pinaalalahanan si Akane na ipinangako nitong tutulungan siyang makontak ang kanyang kapatid. Sumagot si Akane na karaniwan ay wala silang magagawa, ngunit dahil nakikitungo sila sa isang henyo, tinutukoy ang sarili, kailangan nilang mabawi ang device na ginamit niya upang lumikha ng sariling network bago makagawa ng mga tawag at paggamit ng internet. Hindi natuwa si Shiori sa sagot dahil maaaring mas matagal pa bago niya makausap ang kanyang kapatid, ngunit nagpasya siyang maghintay pa ng kaunti. Tinanong ni Shiori kung nakita na ba ng mga babae si Shin mula nang magtago ito ng kainahinala. Wala sa kanila ang nakakita kay Shin kaya iminungkahi ni Shiori na imbestigahan si Jun dahil siya ay may telepono na kayang tumawag. Pumayag sina Akane at Hoko na imbestigahan ito ngunit nais muna nilang malaman kung paano napunta si Shiori sa paaralan dahil siya ay isang ulila na may kapatid sa ospital. Tahimik na naalala ni Shiori kung paano siya naging kakaiba mula sa unang araw, nakakuha ng pabor ni Cheyenne. Gayunpaman, ang kanyang tiyuhin na si Kai, ang parehong tao na ama ni Jin, ay pinanatili siyang pinagbabantaan kapalit ng pag-aalaga sa kanya at sa kanyang kapatid. Nang mapagod si Kai kay Shiori, nagdesisyon siyang paghiwalayin siya sa kanyang kapatid. Bago pa masabi ni Shiori ang anuman sa kanyang mga kaibigan, dumating si Hibiki upang ipaalam sa kanila na nagbago ang mga plano. Nagdesisyon si Shiori na umalis agad, ayaw na magkaroon ng anumang kinalaman kay Hibiki. Habang papalayo, iniisip niyang hindi nila kailangang malaman ang tunay na nangyayari sa kanya o kamumuhian siya nila, kaya kailangan niyang ayusin ang kanyang mga isyu mag-isa. Sa susunod na eksena, kausap ni Hayo si Yo sa telepono, nangangakong hahanapin si Shin. Natuklasan din natin na kasama niya si Jun na humihiling ng tulong upang maghiganti sa ibang mga estudyante dahil masyado na silang nambubulabog sa kanya. Samantala, hinahanap ni Hibiki at ang mga babae si Shin dahil iniisip ni Hibiki na perpektong oras ito upang atakihin siya nang wala si Yo. Pinuntahan nila ang silid ni Shin at sumigaw para lumabas siya. Napansin ni Hibiki ang sirang kandado sa pinto at nag-alala kung ano ang maaaring nangyari. Nagdesisyon siyang pumasok at nakita ang lahat ng bagay sa loob na magulo. Sa pagsusuri, natuklasan ni Hibiki na matagal nang wala si Shin at napagtanto na may sakit si Shin na nangangailangan ng pang-araw-araw na gamot. Sa susunod na eksena, determinado si Shiori na hanapin si Jun ngunit pagpasok niya sa silid, nakita niyang naghihintay na si Jun. Hinamon ni Jun si Shiori, isiniwalat na ang kanyang kapatid na si Shu ay hindi maganda ang kalusugan. Ibinunyag ni Jun na natuklasan niyang nasa walang katiyakang pagkakakulong si Shiori at nag-alok ng kasunduan, kung gagawin ni Shiori ang kanyang inuutos, ilalabas niya si Shiori sa paaralan sa loob ng 2 araw.
Makikita na nakuha ni Hibiki ang mga cellphone na itinago ni Shin at iniisip ang kanyang plano. Habang nag-uusap sina John at Shiori tungkol sa nakaraan ni Shiori, naalala ni Shiori ang kanyang masakit na nakaraan noong nawala ang kanyang ama at dumalo siya sa libing kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Shu. Sinubukan niyang hindi ipakita ang kanyang sakit sa kanyang kapatid at sinigurado sa kanya na sila ng kanilang ina ay nasa tabi niya. Ilang araw pagkatapos, natagpuan ni Shiori ang kanyang ina na patay dahil sa pag-overdose ng gamot. Dahil wala na silang magulang, inalok ni Kai, pinsan ng kanilang ama, na maging kanilang tagapag-alaga. Tinanggap ni Shiori ang alok, umaasa sa mas magandang buhay. Ngunit kalaunan, napunta ang kanyang kapatid sa ospital dahil sa seryosong hereditary na sakit. Siniguro ni Kai kay Shiori na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga gastusin ngunit kalaunan, sinubukan niyang pagsamantalahan si Shiori dahil sa sobrang paggastos sa ospital ng kanyang kapatid. Nagsawa si Shiori sa ginagawa ni Kai at sinubukang patayin siya ngunit nabigo. Dahil dito, ipinadala ni Kai, nakakilala ni Rai, si Shiori sa re-education school upang hindi na niya makita ang kanyang kapatid. Ito pa rin ay nagdudulot ng matinding hinagpis kay Shiori kaya hindi niya alam kung tatanggapin niya ang alok ni John o hindi. Sa susunod na eksena, makikita si Hibiki sa ilalim ng mga bituin, sinusubukang intindihin ang plano ni Shin. Lumapit si Moko at kinabahan na tinanong ni Hibiki si Moko tungkol kay Shin. Nang malaman na walang alam si Moko, tinanong niya kung paano nakatakas si Moko. Ibinunyag ni Moko na may isang tao na may lilang buhok ang nagbigay sa kanya ng mapa ng mga drainage upang makatakas kapalit ng pag-publish ng lahat ng nangyayari sa loob ng paaralan kapag siya ay nakalabas. Bagaman ginawa ito ni Moko, agad na nawala ang impormasyon mula sa internet na naging sanhi upang ibalik siya ng kanyang mga magulang sa paaralan. Umaasa si Hibiki na si Shin ang estudyanteng may lilang buhok, ngunit sa impormasyong ito, hindi siya sigurado. Kinabukasan, nagbigay ng mga utos si Hibiki sa kanyang klase sa courtyard, na naging dahilan upang magmukhang nakakatakot siya sa ibang mga estudyante. Sinabi niya sa kanyang mga kaklase na kung magsisikap sila sa pagsasanay, hindi sila guguluhin ng ibang mga klase at makakakuha sila ng pabor ni Cheyenne. Pumayag ang klase sa plano, ngunit nagulo ito nang isiwalat na wala na si Cheyenne sa mga instructors. Lumapit si Hayo kasama ang ibang mga instructor at ipinaalam sa lahat ng estudyante na sinuspinde niya si Cheyenne dahil hindi niya nagampanan ng maayos ang kanyang trabaho. Sinabi ni Hayo na depende sa kanilang pag-uugali, babalik si Cheyenne sa lalong madaling panahon. Nagsimulang maghinala si Hibiki na may koneksyon sa pagkawala ni Shin at sa suspensyon ni Cheyenne, iniisip na si Hayo ang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa paaralan. Sinimulan ni Hayo ang pagsasanay at inutusan ang class 4 na mag-hold ng attention position ng 2 oras nang hindi nakakalis ng pwesto. Habang lumilipas ang oras, iniisip ni Hibiki ang papel ni Hayo bilang superior ni Cheyenne at ang kanyang relasyon kay Shin. Bigla na lang hinimatay si Moko, na naging sanhi ng pagsisimula ng klase muli. Sinimulan ni Hayo na asarin si Moko upang bumangon dahil hindi niya masisimulan ang pagsasanay hanggat hindi tumatayo si Moko. Nakialam si Hibiki at direktang kinausap si Hayo, sinusubukang akuin ang responsibilidad para sa mga kaganapan noong nakaraang araw. Nangako si Hibiki na tutulungan ng klase na mapabuti ang kanilang tibay at humiling kay Hayo na siya na lamang ang parusahan. Natutuwa si Hayo sa wakas na makilala si Hibiki at binigyan siya ng pagkakataong magsisi. Tumanggi pa rin si Hibiki na bawiin ang kanyang mga sinabi at tinanggap anuman ang parusang darating. Binigyan ni Hayo ang class 4 ng pahinga at dinala si Hibiki sa opisina ng direktor. Sa opisina, inanyayahan ni Hayo si Hibiki ng kape at inamin na gusto lamang niyang makipag-usap. Ibinunyag ni Hayo na lahat ng naririto, kabilang ang mga instructor, ay pinag-uusapan si Hibiki, na itinuturing siyang bahagi ng top 1%. Naniniwala ang mga kasamahan ni Hibiki na siya ay may tapang at nirerespeto siya dahil dito. Sinabi ni Hayo na mas sikat si Hibiki sa paaralan kaysa kina Ryo, Cheyenne, at Yu, na ginagawa siyang bagong leader matapos talunin ang lahat ng paborito. Inalok ni Hayo si Hibiki ng pagkakataong kontrolin ang buong paaralan kasama si Ryo kapalit ng pagsunod at tulong sa negosyo ng cellphone. Tahimik na pinag-isipan ni Hibiki ang kanyang tugon. Iminungkahi ni Hayo na maglaan siya ng oras upang pag-isipan ito at sinabing gusto niya munang makita ni Hibiki ang isang tao. Dinala ni Hayo si Hibiki sa mga dungeon kung saan nakita niya si Shiori na bagbog na ikinagalit ni Hibiki. Nang makita ni Shiori si Hibiki, nagsimula siyang umiyak at sinubukang abutin siya ngunit nabigo. Muling kinausap ni Hayo si Hibiki, inaalok si Shiori bilang isang kakampi upang walang makalaban sa kanya. Nagsimulang tumawa ng malakas si Hibiki sa harap ni Shiori, sumisigaw sa kanya na magmakaawa upang maging kasama niya.
Nagpasalamat si Hibiki kay Hayo sa pagtuturo ng tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Nangako si Hibiki ng katapatan kay Hayo, nangangakong gagawin ang lahat ng kinakailangan ng hindi nagtatanong. Natutuwa si Hayo at inamin na umaasa siya kay Hibiki. Ngayon, kailangang hanapin ni Hibiki ang isang nawawalang cellphone at nangako si Hibiki na mahahanap ito agad. Makalipas ang ilang oras, sa gitna ng ulan, gumawa ng plano sina Hibiki at ang kanyang koponan upang linlangin si Hayo. Ibinigay ni Hibiki ang nahanap na cellphone sa kanyang bagong amo na si Hayo, na inutusan si Ryo na asikasuhin si Shiori. Ngunit humiling si Hibiki ng personal na pabor kay Hayo na siya na lamang ang mag-asikaso kay Shiori dahil may nais siyang tuparin mula pa noong middle school. Sa susunod na eksena, naglalakad si Hibiki sa track na may pasan na walang malay na si Shiori hanggang sa siya ay bumagsak dahil sa pagod. Nagsimulang umiyak si Hibiki at humingi ng tawad kay Shiori, sinisisi ang sarili sa lahat ng kaguluhang ito. Ngunit hiniling niya kay Shiori na tiisin pa ng kaunti dahil malapit na siyang makaalis. Lumipat ang eksena sa kabataan ni Shin na humihiling sa kanyang ama na ipadala siya sa paaralan na pinondohan ng kanyang kapatid. Bagaman hindi sang-ayon ang kanyang ama, pumayag siya nang marinig ang pangako ni Shin na babalik sa loob ng 1 taon. Sa susunod na eksena, pinaghihinalaan ni Shin na ang kanyang kapatid na si Yo at si Hayo ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Binalaan ni Shin ang kanyang ina tungkol kay Yo ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ina dahil pamilya si Yo at walang dahilan upang matakot sa pamilya. Ngunit hindi hinayaan ni Shin na mapawi ang kanyang galit pagkatapos ng libing ng kanyang ina. Matapos ang 1 taon ng paninirahan sa paaralan, handa nang umuwi si Shin. Nagreklamo si Shin na parang impyerno ang mga imburnal, kung saan siya nagtatago ng matagal. Mabilis na lumipas ang taon para kay Shin at pagkatapos magpahinga, napagtanto niyang nauubos na ang kanyang gamot. Umaasa siyang matutuwa ang kanyang kapatid sa regalong inihanda niya. Samantala, sa ibabaw ng lupa, tinuturuan ni Cho ang kanyang klase at nagtatanong kung nasaan si Hoku. Ipinaalam ng klase na siya at si Akane ay may sakit mula pa kahapon at nagpapahinga sa kama. Kailangan ipaalam ni Hibiki kay Ryo na si Moko ay may sakit din dahil sa sobrang pagsasanay. Pagkatapos, dinala ni Ryo si Hibiki upang ipakilala siya sa lahat bilang bagong council president at disciplinary officer. Hinihimok silang magtrabaho ng mabuti upang maging kapaki-pakinabang muli sa lipunan. Pagkatapos, nakipag-usap si Hibiki kay Hayo na nagbigay sa kanya ng bagong misyon na hanapin si Shin at nangakong bibigyan siya ng gantimpala kapag nagtagumpay. Tinanggap ni Hibiki ang misyon at nangakong hahanapin si Shin. Pagkaalis ni Hibiki, binalaan ni Ryo si Hayo tungkol sa tusong kalikasan ni Hibiki at tinanong ang kanyang kumpiyansa sa kanya. Hindi pinansin ni Hayo ang mga alalahanin, sinasabing si Hibiki, na minsang isang estudyanteng inabuso ng lahat, ay umangat sa tuktok at hindi niya sasayangin ang pagkakataon para sa kapangyarihan. Binanggit din ni Hayo na kung mabaygo si Hibiki sa misyon, haharapin niya ito tulad ng ginawa niya kay Jun. Nagbago ang eksena at nakita ang grupo ni Hibiki na pinaparusahan ng ibang mga estudyante, ngunit dumating si Hibiki at pinagalitan sila, pinaalalahanan silang huwag kumilos tulad ni Nayo at Wudo. Humingi ng tawad si Hibiki sa lahat dahil sa pagdudulot ng problema ngunit humiling ng isang hindi sapilitang pabor mula sa kanila. Tiniyak ng mga estudyante kay Hibiki na hindi niya kailangang humingi ng tawad at handa silang suportahan at sundan siya. Ngumiti si Hibiki at inanunsyo na ito na ang kanilang huling pagsasanay sa paaralan. Pagkatapos, kumalat ang impormasyon sa web tungkol sa paaralan na humaharap sa internet addiction. Natuklasan ng mga tao na ang paaralan ay isang reform school kung saan inabuso ang mga estudyante at nilalabag pa ang batas. Dumating ang merchandise na hinihintay ni Hayo sa paaralan na naging sanhi upang siya mismo ang mag-inspeksyon. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe na huwag nang bumalik, pinaghinalaan niyang may pagtataksil sa kanyang mga instructors. Dinakip ni Hayo si Ryo at inusisa siya, iniisip na maaaring siya ang traidor. Nang hindi makapagbigay ng sagot si Ryo, inilipat ni Hayo ang kanyang hinala sa mga estudyante. Agad na inutusan ni Hayo ang mga instructors na patayin ang kuryente sa buong paaralan at isara ito. Ang mga estudyante ay pinalabas sa courtyard para sa kanilang pagsasanay. Nang hinayang si Hayo na hindi niya nagamit si Jun upang maiwasan ang sitwasyong ito ngunit iniisip pa rin niyang kaya niyang ayusin ito agad. Samantala, sa labas ng paaralan, nagtipon ang mga mamamahayag upang maghintay ng impormasyon. Biglang lumabas si Direktor Jin upang tugunan ang kanilang mga alalahanin at sagutin ang kanilang mga tanong na nagbibigay ng katiyakan. Sa susunod na eksena, malubha ang sakit ni Shin at inaalagaan siya ni Hoku, Akane, at Moko na hindi naman talaga may sakit sa kama. Inilahad din na sila ang responsable sa pagpapakalat ng balita tungkol sa paaralan online.
Pagkatapos, hinarang ni Habiki si Hayo at tinanong tungkol sa cellphone ni Jun at iniisip na maaaring nalik ang data nito. Sa kabila ng utos ni Hayo na tulungan si Rio sa pag-aayos ng sitwasyon, patuloy na tinanong siya ni Habiki na naging sanhi ng pagtaas ng galit ni Hayo. Nang suntukin ni Hayo si Habiki, sinubukan ni Habiki na pahabain ang laban upang magbigay ng oras sa kanyang mga kaibigan na tapusin ang kanilang sinimulan. Dumating si Cheyenne at inutusan si Hayo na sumuko, sinasabing paparating na ang mga pulis. Hindi pinansin ni Hayo ang banta, iginiit na hindi sila madadami ng mga chismis sa internet. Biglang lumabas si Shin mula sa kanyang pagtatago at sinindihan ang kanyang silid, na nagdulot ng malaking pagsabog. Nabigla sina Hayo at Jin sa nangyari, hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Natuwa si Cheyenne, sinasabing nabigo ang plano ni Hayo at inihayag na hindi makakatakas si Hayo hanggat naroon si Cheyenne. Inutusan ni Cheyenne si Habiki na umalis, inaasahang may plano siya para matapos ito. Nagpasalamat si Habiki kay Cheyenne bago umalis, sinubukang atakihin ni Hayo si Cheyenne ngunit madaling natalo. Sa wakas, nagawang palayain ni Habiki ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng mga imburnal, sa halip na sumama sa kanilang pagtakas, nagdesisyon si Habiki na hanapin si Shin na nakaupo sa bubong ng paaralan habang papalapit ang mga pulis. Sa kabila ng sunog sa paaralan, narating ni Habiki si Shin na labis na nagulat at napaiyak sa tuwa. Panoorin ang susunod na video, magkita tayo sa susunod.